Good morning Luzon, Visayas, and Mindanao at sa lahat ng Filipino viewers natin overseas. Wednesday, November 8, ako po si Carl Tulfo, sitting in for Ben Bitag Tulfo. Kasama ko rin ngayon si Bitag Tonet at Bitag Din para imbestigahan ang mga sumbong na dito ngayon sa hashtag ipabitag mo. Okay, bago natin ipresenta at imbestigahan ang mga sumbong ngayong araw, nais muna nating pasalamatan ng ating mga public service partners and sponsors. So, panoorin muna natin to. Nagpapasalamat ang hashtag ipabitag mo sa Max Mango. Libreng refreshments at shakes para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa pagsuporta sa advokasya ng hashtag ipabitag mo. Max Mango, your perfect thirst quencher. Magandang umaga. Tuloy-tuloy lamang ang investigasyon dito sa hashtag ipabitag mo. Mula Lunes hanggang Biyernes ay magbukas ang aming public service, ang Bitag Action Center mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Lahat ng complainant na dumarating ay aming tinatanggap at i-entertain po natin at kakausapin. Di ba din? Tama, Ma'am Tonet. At mismo si Boss Ben Tulfo at si Sir Carl yung humaharap at kumakausap isa-isa sa ating mga complainant. Kami po ay matatagpuan sa Ritual Center, 102 Timog Avenue, Quezon City. Magdala lamang po ng vaccination card at face mask dahil mahigpit po ang health at security protocol ng aming gusali. Let's then start the investigation. Ano mang problema, reklamot, sumbong, bibigyan agarang aksyon at solusyon ng nag-iisang pambansang sumbungan, serbisyo, tulong at tatak Tulfo. In behalf of my father, Ben Tulfo, ito ang hashtag ipabitag mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag ipabitag mo. Service crew 50-50 ang buhay matapos banggain ng isang truck. Operator nagmamatigas, kumakasa sa bitag. Lolo gusto magkaroon ng kuryente, kumuha ng fixer, 81K na naibayad, naglaho na. Iba't ibang muka, pare-parehong reklamo. Pasaway na agency na Placer 8 Logistics Express Incorporated namumuro na sa bitag. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Basag ang bungo at nag-50-50 ang buhay ng service crew na si Maybel Raimundo. Ito ay matapos siyang maaksidente at magulungan ng truck habang nagmamortosiklo. Ang malala pa dyan, siya na nga ang halos mabaldado. Siya pa rin daw ang sinisisi sa aksidente. Pinalaya na ang driver, ibinalik pa ng operator, ibinalik pa sa operator ang truck niya. Ang may-ari ng operator ng truck ay nakikipagsubukan. Hinahamon pa ang bitag. Ay naku, tignan mo naman. Sige, panoorin natin ang detalye ng sumbong. Lumapit po ako dito sa hashtag pabitag, please Sir Ben Tulfo, dahil gusto ko pong maireklamo yung operator ng truck na nagngangalang Emily Manlapas Tesoro na taga Barangay Saog, Marilao, Bulacan. Nagkaroon po kasi ng aksidente noong September 18, 2023 ng gabi. Bali nabangga po nila yung kapatid ko, bali nakasakay po siya sa motor. Ang pangalan po ng tracking is E4J Tracking Services. Ang operator po nun is nagangalang Emily Manlapas Tesoro. Ngayon po, ang nangyayari sa kapatid ko, na-hospital po siya. Nagkaroon po siya ng fracture sa kanyang right shoulder. Nagkaroon din po ng fracture sa kanyang panga at sa mismong may parting bungo. Sa ngayon po, 2 operation po yung naganap sa kanya. Kumbaga, marami po siyang natamong pinsala. And sa ngayon po, kahit ni 5 po, wala po siyang binibigay sa aming tulong. Ang gusto niya lang po, ang kaya niya daw pong ibigay sa amin is 20,000 pesos. Yung mga ginagamit namin sa ospital, pamasahe, pambili gamot, saan namin kukunin yun? Kinatawagan ko siya, pero binababaan lang niya ako ng telepono. Kasi po, ang inaantay niya is yung result ng CT scan ng kapatid ko. Ang sinasabi niya po sa amin, wala daw po siyang kasalanan. Dahil ang bumangga daw po sa truck nila is yung kapatid ko. Emily Manlapas Tesoro, tingin mo ba 20 mil lang yung halaga ng kapatid ko? Ayaw po niya talagang makipag-settle. Nakikipagmatigasan po siya sa amin. And kami pa po yung hinahamon niya na
kasuhan na lang daw po namin siya. Emily, magandang tanghali o magandang hapon si Ben Tulfo sa Bitag. Opo, sir. Alright, ma'am. Una sa lahat, sasabihin ko sa iyo, ang aking pakikipag-usap sa iyo, naka-record to, para maintindihan mo. Meron dito mag-ina, pumunta, gawa nga ng inyong truck ay nakadisgrasya kayo at nakulong naman ang driver, pinagbayaran at nirelease naman ang bus ninyo. Hindi naman po kami totally po ang nakabangga po doon sa kapatid niya na sinasabi niya po. Siya po yung bumangga doon sa gilid ng ano kasi Sandali. Motor yan, babangga sa truck? Katarantaduhan ang sinasabi. Makinig ka. Hindi pa pwede pangakatiriran mo, Iha. Kahit sino pa yung boss mo, kahit sinong talpulano pa yan. Ang sa akin lang, obligasyon ng inyong tracking na may insurance. Meron ba kayong insurance o hindi? Patatawag ko sa LTFRB. Meron po kami insurance, sir. Okay, tapos na. Tapos na. Ang insurance ninyo ngayon, kakalkalin namin, ipapatawag ko sa LTFRB, doon tayo mag-uusap. Siga pala kayo, ha? Makinig ka. May proseso sa LTFRB, papatawag muna kayo. Sila ang magdesisyon kung sinong tama o hindi. Hindi hukom, hindi piskal. Dahil hindi pinag-uusapan dito yung aksidente. Ganun ang kasimple. So may insurance naman kayo, wag mo nang ipagtanggol yung kumpanya mo, may abogado naman kayo, ipadala mong abogado ninyo doon sa LTFRB. Doon tayo magkita. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitag mo. Okay, para sa detalyeng impormasyon ng sumbong ito, September 18, 2023, nagulungan si Maybel ng isang truck sa MacArthur Highway, May Kawayan, Bulacan. Naoperahan at kailangan lagyan ng bakal si Maybel sa baba, panga at braso dahil sa natamo nitong injuries. Umabot sa 485,000 pesos ang naging hospital bill, subalit kahit piso ay wala raw na itulong ang driver at may-ari ng truck. Dahilan daw ng truck operator, si Maybel daw ang may kasalanan dahil ito ang bumangga sa kanilang truck. Sa harap ng mismong barangay ay nagmatigas daw ang operator na hanggang 20,000 lamang ang kanyang ibibigay. Kung ayaw tanggapin ay magsasampa na lamang daw ng kaso ang biktima. Sa pahayag na ipinaabot sa bitag ng may-ari ng truck, sila pa daw ang dapat magsampa ng kaso dahil naabala ang kanilang negosyo ng 2 linggo sa pagkaka-impound ng kanilang truck matapos ang aksidente. Medyo kakaiba yung sumbong, nakakahiya. Nakakahiya na ang motor ay bumangga sa malaking truck. Parang baliktad po ata yun, Ma'am Tonette. Oo, yung sobrang, sobra yatang baliktad. Ang galing naman po ng motor na bumangga sa truck. Para siyang si Iron Man. Okay. So, dito sa studio ngayon, makakasama natin ang magkapatid na Maybel and Shirley Shena. Si Maybel po, siya po yung, ang sabi daw ay bumangga daw sa truck. Maybel, kamusta ka na? Medyo okay naman po, kaya lang po, hindi pa po ako fully recover. Nahihirapan pa po magkikilos. Tapos Kailan kayo po, na-discharge? Noong 18 po, October. Isang buwan po ako sa ISAB. Kaya mo bang isa-isahin sa amin ano yung mga natamo mong mga injuries? Meron po ako ditong bakal. Inoperahan po ako dito sa may balikat ko. May bakal po yan. 1 week lang po pagitan. After ng 1 week, opera na naman po dito po sa may baba ko. Nilagyan din po siya ng bakal. Mahirap po yung nangyari sa akin sa ospital. Ang laki po nung hirap na dinanas ko po doon. Hanggang ngayon po hindi pa po ako nakakakain na maayos. Lugaw at sabaw lang po. Yun lang po. So, gaano kayo katagal na confined sa ospital? Isang buwan po. Isang buwan. Sino nagbayad ng discharge fee? Nangingi po kasi, yung mga kapatid ko po nangingi po ng tulong sa mga senator po, sa mga DSWD, PCSO, para lang po maayos po yung bill. Nakiusap ba kayo dun sa operator? Anong sinabi sa inyo? Siya po yung kausap po. Ay, good morning po. Bali, nung nasa ospital, pumunta naman po siya sa ospital twice. Ngayon, ang sabi niya kasi sa akin, inaantay niya po yung result ng CT scan. So, nung time na yun, wala pa po kang resulta. Ngayon po, nagkaroon na ng resulta ng CT scan. Bakit kinakailangan pa na antayin ng CT scan? Hindi ko po alam, siguro Imbis po. na lang na tumulong, nakitang na aksidente na yung tao. Hindi ko po alam sa kanya. Tapos, ayun po, nag-message po ako sa Facebook sa kanya, nag-text din po ako. Pero ang ginawa niya po,
sabi ko, ate, andito na yung result ng CT scan ng kapatid ko. Ano pong balak nyo? Binlock niya po ako sa Facebook. Tapos, nag-text po Yung ako. operator? Opo, nag-text po ako sa kanya. Sabi ko po sa kanya, ate, anong balak mo po? Ang sabi niya sa akin, hindi naman kami ang may kasalanan. Kasi kapatid mo yung bumangga sa truck namin. Sabi ko, Hindi seryoso pwedeng sabihin niya no, sila ay walang kasalanan. Ang magdetermina dito, yung police report. Balik tayo dun sa ano, no? May nag-imbestiga bang mga pulis doon sa pinangyarihan? Ang investigator po nung kaso, si Sir Ruben Pura Jr. po, sa Police Mikawayan po. Anong ang sinabi niya? Anong resulta ng police report? Kaya lang po kasi base po doon sa police report kasi, parang iba naman po yung nakasalaysay doon. Kasi po, parang doon lang po siya nagbase sa Nandun, hindi driver. hindi siya present nung Kasi po, time na nagka-aksidente and then nagkaano na ng police report. Wala kayo doon kasi dinala na kayo sa ospital. Opo, kasi unconscious na po siya nung time na yun. Sige. Pwede bang pakikwento nyo sa amin na paano nangyari aksidente, no? Kasi 'di ba sa police report parang nagbase lang siya sa salaysay ng 2 panig eh. Yung nangyari sa iyo, Ma'am Mabel, pwede bang pakikwento sa amin kung paano ka nasangkot diyan sa aksidente? Opo, ang nangyari po kasi yung pauwi na po ako noon galing trabaho po. Ayun po, nung pauwi na po ako, papunta pong Banga, may Kawayan, bumalik po ako pa Marila kasi po may hinahanap po ako. Nalaglag po ata yung lisensya ko. Kaya nung pabalik na ako, mabagal lang naman po talaga yung takbo ko, hindi po mabilis. Matatansya mo ba kung anong takbo mo? 20? Siguro mga 20 lang po. 20 to 30? Opo, ganun po. Ngayon, nung nandun ako sa bandang malapit po sa complex, doon na po ako na aksidente, nagulungan na po ako, nabangga po ako nung truck. So ano yung direksyon ng truck? Magkabaliktad ba kayo? Ang natatandaan ko po yung nauuna. Siya po yung nasa likuran. Tapos nung time na yun na po, nagulungan na po ako. Paggising ko, nasa AR na po ako. Sandali. Sabi mo na nasa harap ka, nasa likod yung truck. Opo, Tama? opo. So, paano yun? Nag-overtake yung truck or magkabaliktaran kayo? Hindi ko na po yun eh. So, parang na-unconscious na rin po ako nun eh. So hindi talaga ikaw ang bumangga kasi yan sabi mo, ikaw ang nasa Kasi po, harapan. may nakuha pong diba? CCTV po yung kapatid ko. Yun po yung nakita. Okay. Yung pagbangga, saan ka unang tumama dun sa truck? Hindi ko na po maalala, sir. So Unconscious na siya. so yung nangyari is yung truck is bumangga sa'yo? Opo. Okay. Anong klaseng truck to? Kung i-describe mo yung truck. Hindi ko po madilim po kasi yun, sir eh. Kayo Ma'am Shirley, dun sa kapatid, paano niyo po nalaman yung nangyari kay Ma'am Mabel? Bali, ang nangyari po niyan, ang unang nakaalam po yung kapatid ko, isa yung bunso naming lalaki, siya po yung asawa niya. Ngayon, tinawagan po nila ako. Sabi niya, Diche, si Sanse nasa ospital po, na aksidente. Kaya yun po, dali-dali po ako sumugod doon sa ospital na mismo. Nasugod na rin po siya sa East Saan Avenue. hospital siya unang dinala? Sa May Kawayan Doctors po. May Kawayan Doctors. Doon mo na siya natagpuan. Bali, hindi po, sinugod na po siya, nilipat po siya sa East Avenue. Kasi po yung operator nga po, wala daw po siyang kakayahang kumuha magbayad ng 50,000 po dun sa May Kawayan Doctors. Kaya nilipat bakit po ng manggagaling East sa Avenue. operator yung 50,000? Sa kanya ba daw manggagaling yung pera? Hindi, yung bayad daw, yung magiging bill daw po dun sa May Kawayan Doctors. Oo nga, sa kanya nilipat mismo po. manggagaling yung pambayad, yung pera. Hindi ko po alam. Then gusto ko lang kasi Carno, Dean, kung ano yung nangyari doon sa police report. Doon ako medyo sa police report. Na nahuli ba yung driver? Na-impound ba yung sasakyan? Kamusta? Yung driver po, nahuli po. Bali, nakulong naman po siya. Parang 1 day lang po yata yun. Then yung truck po, na-impound po. Ngayon po, yung truck, yung driver po kasi, ang sabi po kasi sa amin, sa piskal, dahil nung time na yun, unconscious po yung kapatid ko, wala po kaming copy ng CCTV. Nung time na yun, wala kaming eyewitness. Possible daw po na makalaya yung driver. Kasi sabi ko, syempre po nung time na yun, uunahin ko po yung kapatid ko bago po ako magharap ng witness. Sabi ko, ano po bang witness hinahanap? Yung kapatid ko nandun na sa ospital? Hindi pa po ba sabat yun? Sabi ko, yun daw po proseso. Kaya wala rin po kaming nagawa.
Ito yung sinabi ng investigator sa inyo. Doon po sa, sa Piskal de. Tapos yung police po kasi, nung time na nakita kami doon, ang sinasabi niya, na ang naabala daw yung negosyo ng operator. Kaya po sabi nung nanay, kung ganun ba yun? Parang hindi naman tama. Yung kapatid ko, andun sa ospital. Di ba dapat kami ang mas naabala kaysa po doon sa operator? So anong sinabi ng police investigator pagkatapos magawa yung police report? Nakakausap po ba yung police investigator? Yung pinakahuli, sir, na nakausap ko siya. Kasi nung time na yon sabi ko, sir, yung kapatid ko, may malay na po. Pwede nyo na pong kuhaan ng statement. Ang sagot niya po sa akin, marami daw po siyang kliyente. Puyat siya. Sabi ko, sir, isa din po kami sa kliyente nyo. Kaya po ang nangyari, ako po yung kumuha ng statement sa kapatid ko. Ikaw na ang kumuha ng statement. So ikaw na yung gumawa ng trabaho ng investigator. Totoo po yun. Ako po yung nagpasa sa piskal na may approval naman nila. Pumayag naman po sila na pwedeng ako na daw yung kumuha ng statement ng kapatid ko. Kasi kailangan na po sa piskal ng time na yun. Nakikipag-ugnayan pa ba yung investigador sa inyo? Kasi nung una, sinabihan ka na marami siyang kliyente. Ngayon... Yung pinakahuling message niya po sa akin, basta sinabi niya na po sa akin, ang trabaho ko po dyan, tapos na po. Naku po. Bakit sinabing tapos na? Hindi ko po alam sa kanya. Tapos binlock na rin po niya ako sa Facebook ng police. Binlock ka niya sa Facebook. Opo, binlock na rin po ako. Hindi dapat ganun. Bilang isang investigator, dapat nakikita niya yung case all throughout. Makita niya hanggang dulo kung ano yung magiging result. No? At dahil dyan, nakakausapin natin ngayon na yung Chief of Police ng May Kawayan City, si Police Colonel Jordan Santiago. Good morning po. Good morning po, sir. Sa hashtag ipabitag mo, sir, sa IBC 13 and CLTV 36, ako po si Carl Tulfo, kasama ko po iba ko pong host. Meron po tayo isang case dito ng banggaan sa Lansangan, accident. And then may nangyari na yung police investigator niyo daw ay hindi na daw nakikipag-ugnayan sa isa sa mga nabangga, sir. Sir, gano'n po ba, sir? Pakipapunta na lang po dito para po ma-assist po namin at ko po sa personal ko po sa matulungan. Kasi po, sir, yung nangyari is nagkaroon ng aksidente sa Lansangan where a truck and a motorcycle nagkaroon ng collision. Tapos yung nasa motorcycle is went unconscious and was hospitalized for about a month. No? Tapos yung police investigator naman, kinakausap ng kapatid nitong biktima. Pero yung nangyari daw, is sinasabi daw, sir, is yung na-aksidente daw is asikasuhin niya na daw mamaya kasi marami pa daw siya mga kliyente. Tama ba yun, sir? Mali po yun, sir. At kakausapin ko po itong pulis na ito, imbestigahan ko po at aalamin ko po kung ano po talaga ang niya. Hindi po pwede yun, sir. Okay. Sir, matanong ko, sir, no? Sir, si Bitag Tonet po ito, sir. Good morning po sa inyo, Colonel Santiago. Colonel? Yes. Good morning, Colonel. Colonel, may tanong lang po ako. Pag sa mga ganitong insidente po ba, Colonel, hingin ko po yung side ninyo bilang hepe po ng May Kawayan. Ano po ba ang dapat na proseso po sa pag-handle nitong mga kasong ganito? Dapat po yan, nire-review po lahat ng mga points po ng ng insidente. Lahat po dapat ay iimbestigahan po. At kung meron pong mga may mali, kailangan po natin kasuhan. Sige, sir. Nasa linya po ngayon si Mr. Ben Tulfo. Kakausapin po kayo. May mga tatanungin lang. Apo. Okay, Carl. Good morning. Tonet. Good morning po, sir. Good morning, sir. Morning. Good morning na rin kay Police Lieutenant Colonel Santiago, Jordan Santiago. Good morning sa iyo, Colonel. Yes, sir. Good morning po. Okay, Colonel, may nakita lang kami rito na medyo an oversight, if not a gray area, doon sa pag-iimbestigata ng police natin, Apparently, ito sa aksidente na to, hindi masyado malinaw kung nagawa ba yung police report na ng tama. Kasi lumalapit ata yung mga victims. Hindi sila nakakuha ng tamang police report.
So we call your office and I know you're willing to help. Kaya lang, gusto lang namin muna siguro tingnan yung protocol. Ano ang protocol ninyo, sir, pagdating sa mga accident, ginagawa ng traffic natin police sa May Kawayan? Sir, una-una po sir, tulungan po natin sir yung biktima ng aksidente. Tapos po, review po natin kung may mga CCTV po sa palibot para po mas makatulong po sa pag-imbestiga po natin. Okay. Sir, ganito siguro, na apparently, na-arresto daw ata yung driver. Nabangga yung motor, aksidente ata, ospital yung gumamaneho ng motor ng truck. At a trucking company. So ngayon, kung nakulong yung driver, na-impound yung boss. And gusto ko lang makita, pag na-impound yung boss, nakulong yung driver, unang-una, sir, hindi ba dapat sine-check muna natin pagdating sa mga trucking or public conveyance, mga bus? Nararapat lang na may insurance yung mga units na yan na pribilehiyo binigay sa kanila ng LTFRB. Chinek ba po, sir? Kasi unang-una, dapat po, sir, merong may some kind of an agreement between the victim as well as yung respondent dito. Ang driver nakulong pero ayaw ata managot ng sinasabing kumpanya. Parang sinisisi pa itong nabangga na silang may kasalanan, silang nakabangga sa truck. I mean, if that is the case, sir, tatanong ko sa inyo, saan po nakikita ninyo mali rito? Sir, meron pong insurance po yung tracking at dapat po, sir, panagutan po ito ng kumpanya. Alright. So, ganun, sir. Siguro, inaabot po namin sa inyo kasi nanghihimasok po kami rito. Una sa lahat, nanggaling na po sa akin, nakausap ko po yung pamilya na yan. Last week, 2 weeks ago. Ang hindi ko lang maintindihan dito na parang naghahamon ang may-ari ng sinasabing tracking na idemanda na lang sila. Una sa lahat, sir, pwede ho kasi yung sinasabing truck na yan, dalhin sa LTFRB, gawin niyo po yung tamang sistema na hindi agad pinalayan yung driver sa anumang kadahilanan dahil walang testigo or sino man. And then, pero nirelease ninyo yung bus. Di ba dapat, or yung truck, di ba dapat kinukuhanan lahat ng insurance? Siyempre, pag aksidente, kinukuhanan ng registration at insurance, lalo na kapag yun ay tracking. Di ba po, gano'n, sir? Opo, sir. Yes, sir. Hindi po ata ginawa ng yung pulisyan, sir. Nagkulang po ng ating traffic policeman dyan kung nakikinig ngayon. Pag mga ganitong klaseng aksidente, sir, protocol lang tayo, procedural aspect na ginagawa po ng mga traffic policemen. Dito man sa Pilipinas yan, sa highway patrol, or doon man sa bagay, hindi ng highway patrol, yung mga traffic policemen po natin, or sa ibang bansa. Matik, pag may involved na accident, of course, dadaling sa ospital agad yung biktima. At pagkatapos, isusugod niya para mabigyan ng agarang lunas. The next, yun hong nakabangga, truck po yan, nabangga yung motorsiklo, sinisisi yung motorsiklo. Siyempre yung tracking na yan, dapat rehistrado. Minaneho yan ng driver. Ngayon, at the same time, hindi po pwede mag-tracking yan, ng AG tracking, na magsiservisyo na walang prangkisa o wala silang permit to operate as tracking. Di ba sir, kinahanapan muna ng registration? And then, pati yung sinasabing insurance for third-party liability. Ito yung truck na ibinibigay po yan ng LTO sa ilalim mo ng DOTR. Yan ho sa LTFRB, dyan sa Region 3. Siyempre sir, alam po ng pulisyan, para makuhanan lahat ng mga impormasyon. Bagamat wala pong testigo, pero sa CCTV, kung sino man po may kasalanan, importante po sana makuhanan ho ng impormasyon. Yun hong binigyan ng pribilehiyo sa lansangan tulad ng AG tracking. Sir, mukha atang walang impormasyon na hindi po nakuha yung insurance company ng itong sinasabing AG tracking na ating pulis. Basta na lang, na-release na lang at medyo parang tinatamad pura at ang mga pulis ninyo. Traffic policeman dyan, sir. Yes, sir. Imbisihan ko po ito, sir, at anuin ko po ng mga, mag-usap po kami lahat ng mga investigador dito po. Siguro, sir, pakialaman niyo muna to dahil manghihimasok na po ako, ano? Ang aking gusto mangyari, sir,
i-revisit natin, tingnan na maigi yung procedural aspect, the protocol kung paano pag may aksidente para naintindihan po ng taong bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, kapag may na-aksidente, pareho yung na-aksidente, naka-aksidente, kinukuhanan po ng insurance registration kung po pwede po sila, yung wala namang masamang nangyari. Pag may masamang nangyari, of course, isusugod sa ospital. Kung sino po yung nagtamo ng matinding aksidente tulad nito, yung ginang, dinala sa ospital. Natural sir, in-impound po yung tracking, kinulong po yung driver, pero hindi agad na asikaso po yan, nirelease yung driver, nirelease din yung itong tracking na hindi nyo po nakuha yung mga insurance information, third-party liability insurance, na dapat po meron ang lahat po na bigyan ng tracking license or public conveyance mga booths. Di ba po sir, dapat importante yon para pag nagkaroon problema, nakukuha yung impormasyon, natatawagan po ng biktima na alam po ng may-ari ng truck na hindi na po magmanikluhod lalapit itong na-aksidente doon sa naka-aksidente na parang nagmamalaki pa. So sa umpisa po sir, baka po pwede ipatawag po ninyo ito, ibibigay po namin detalye ng sumbong na to, pero it will not stop us from going any further. Baka kasi sir, papatawag ko kayo sa regional office, sa Region 3, pati yung provincial director, ipapatawag po namin yun sir para maayos po natin yung investigahan pagdating sa aksidente ng mga pulis po natin dyan sir. Yes sir, opo sir, gagawin po namin sir. So ibibigay po ng staff po namin ang lahat po ng detalye para makaabot po sa inyo, baka binubulag po kayo ng tao ninyo sa ibaba. Kasi yes, sir, sa iyong pagsasagot sir, makikita ko wala po kayong alam, kundi very easy, papuntahin, lumang tugtugin na po yan, inimbestigahan na po namin, kabisado na po namin. Ang problema po, kayo na naman imbestigahan namin ngayon. Sa protocol at procedural aspect kung paano mag-imbestiga ng traffic. Kapareho nito, aksidente, mabuti nga kamo na buhay. So the first thing sir, na dapat gagawin ninyo, bisitahin nyo uli yung tracking company. Pagkatapos hanapan po ng information ng insurance, kasi kung walang insurance po yan, kaya ayaw nila makipag-ugnayan, may paglapag na sila, dapat ini-impound agad sila. Ipapatawag po namin sa LTFRB po yan sir. At the same time, kayo po kukunin yung insurance, kung merong insurance, kung wala, put it on the record, wala po silang insurance. Nagmamaneho yung driver ng truck, walang insurance, hindi po pwede nagmamaneho to, nagdi-deliver sa tracking na walang insurance, yung kalang unit, dapat ini-impound yan. First and foremost. Yung driver kung kinulong, dahil kasalanan niya, pwede po siya magpiyansa, wala naman pong gusto maaksidente. Ang problema po rito, yung insurance talaga po ng AG tracking. So ito po dapat bigyan nyo, punan nyo po, kasi mukhang hinahamon po kami nitong AG tracking, mukhang tumatakbo po sa inyo, papakampi ata sa inyo sir, hindi kaya? Wala naman po ganun sir, wala naman po. So sir, malinaw ha? So hindi po sila nagpapakampi sa inyo, sir? Yes sir, yes sir. Okay, kasi yung police report po ninyo sir, importante po yan sa LTFRB hanggang sa hukuman. Pagtatanga-tanga yung ating mga pagsasampa ng kaso, medyo tinamad naman yung piskalya, abay matatabla po rito yung biktima. Labis ng pang-aabuso po nangyari dito. Sir, bibigay po namin sa inyo, mukhang wala po kayo masasagot sa amin, kaysa naman mapulubos pa po kayo. Ipapasok namin po kayo para mag-imbestiga rito, balikan nyo ulit yung pangyayari, kunin nyo yung insurance. Kung walang insurance, abay mananagot po itong may-ari na to, nagmamalaki pa na naghahamon na magdemanda na lang itong nakabiktima. Ipapatawag po namin siya sa LTFRB at papatawag din po namin yung pulis para makita po kung paano yung investigahan dito, makaabot kay Chief PNP. Para lahat ng mga pulis po natin ay may mambanumbalik po yung sinasabing tiwala ng ating mga mamamayan at masigasig po tayo sa pag-iimbestiga, tamang pag-iimbestiga, na wala po natitihado rito, sir. Yes, sir. Tama po, sir. Okay, so, sir, ganito, ilalarga kita, pero kukunin namin lahat ng impormasyon, ibibigay namin sa inyo. Papadala po ako ng isang investigator po yan, sir, para makita po namin kung paano kayo gumagawa ng trabaho ninyo. Balikan po natin sa file ninyo at gusto rin po natin samahan kung kinakailangan para pumunta sa AG tracking. At pagkatapos hinga ng insurance, kasi officially, di pa po nila sinasabi kung may insurance sila o wala.
meron po dapat silang insurance, sir. So tumulong po kayo, kunin yung insurance. Kung sakaling wala, dapat po, sir, on the record para makaabot sa LTFRB yan, nang masuspinde at ma-impound temporarily ang kanilang sasakyan hanggat hindi sila tumupad ng sinasabing violation, hanggat hindi nila mabayaran itong na-aksidente, sir. Yan po yung sinasabing katarungan na kinakailangan maibigay sa pamamagitan ng good police work at sa pamamagitan nitong LTFRB natin na kakausapin namin ngayon, sir. Okay, sir? Yes, sir. Gawin po namin, sir. Okay, sir. Amasa po kayo. Ako po mismo bibisita. Gusto ko masilip yung inyong istasyon dyan kung ano bang itsura. Para naman medyo magkakilala tayo. Region 3 naman po kayo, sir. Ha? May kawayan, yes, malapit-lapit pa po kayo. So, thank you, sir. Ha? Yes, sir. Yes. Salamat din po, sir. Okay, balik tayo dito kay Carl at Tonet. So, if you're listening yun, Yes, sir. Carl, Tonet. Yes, Yes, we're sir. listening. Okay. Here's the instruction. Nakuha na natin yung pulis dito, may pagkukulang. Merong bagay na hindi ginawa yung tamang proseso. Kinakailangan balikan natin to. Tingnan yung accident report. Kunin yung CCTV kung meron man. Pagkatapos, bakit hindi nakuhanan yung impormasyon ng insurance? Kung nakarehistro ba yung truck? Baka mailap dito yung sinasabing may-ari. Kasi kung meron siyang insurance sana, hindi na siya magtatago kasi matik yung insurance niya ang magko-cover ng gastusin. Ang tawag yan TPL, Third Party Liability. Yes. Na importante meron ang bawat mga bus na binigyan, ng mga bus na binigyan sila ng prangkisa, ganun din sa mga tracking. So, I will leave you there and then I would like you to call kasi baka inimbestigahan natin para makita ng mga tao kung gaano like detalye. Ayoko kasi yung maraming mga kumakyaw-kyaw dyan na medyo kinukumpara tayo sa mga ibang programa dyan. Iba ang ipabitag mo sa RTIA. Iba ang ipabitag mo kung sino man dyan. Pag pumasok na ang Ben Tulfo, ipabitag mo, iba si Tigre, wala akong sinasanto kahit sino, papakita ko kung mali o tama. So the next step natin, tawagin yung LTFRB, and I will monitor again kung anong kailangan gagawin. Ako naman, nagbabantay lang, tinitingnan ko, at dito sa parting to, makikita ng mga tao yung estilo ng pag-iimbestiga natin, transparency. Okay? So, I will leave you there, continue talking to this lady, and then go for the next step sa LTFRB, and if kinakailangan pumasok si Batas Mauricio, Evermin. Okay? Okay. I'll be back. Okay, sir. Okay, yun nga. Carl din, no? Kahapon, actually, nakausap ni Sir Bento sa public service nga, itong may-ari, yung asawa, si Emily Tesoro. Ngayon nga, sabi niya nga, nagdadahilan pa na sinasabi niya na may insurance daw yung kanilang sasakyan. Pero nung tinawagan natin ulit kahapon yung kanyang asawa na nasa abroad, ang sinabi ng kanyang asawa ay walang insurance yung kanilang truck. So, expired daw. Expired. Noong August pa nag-expired ang kanilang insurance. So, August nag-expire, tapos kailan nangyari yung aksidente? September. So, talagang natural na hindi talaga covered yung aksidente ng insurance. Kaya siguro umaaray itong operator at talagang hindi nakikipag-ugnayan, pero unang-una, hindi dapat nandoon yung truck sa lugar na yon dahil wala siyang insurance. So dahil wala siyang insurance, siya yung mali. Yun. Dapat tama naman din yung sinabi ni Sir Ben kanina na talagang dapat magkaroon ng mas malalim na investigasyon dito sa police investigator, dito sa operator, dito sa driver mismo, lahat na talaga dapat titignan yan. Revisit ika nga kasi ang sinasabi nga ni Sir Ben, may problema dun sa ginawang investigasyon nitong police investigator. Kasi Mr. Ruben Pura. Police Corporal Ruben Pura. Tama, ma'am? Opo. Okay. Dahil nga dito, ang ginawa natin, tinawagan din natin yung LTFRB. Diba din? So, yun, tama yun. Yung inyong sumbong, pinaabot namin sa LTFRB. So, bali sa kasalukuyan, yung spokesperson ng LTFRB ngayon na si Sir Joel Bolano ay may meeting sa Department of Transportation. So, balit,
nakausap namin siya through recorded phone interview. So, ayon sa LTFRB, tama nga yung sinabi ni Sir Ben na kailangan may insurance, hindi pwedeng wala. So, lahat, public utility vehicle, lahat, public conveyance, they should have an insurance para pag may nangyaring aksidente, may sasalo, no? May magbabayad. So, sabi rin ng LTFRB na itong nirereklamo yung tracking company, ongoing yung kanilang application sa prangkisa. Ngayon, since nakaabot sa kanila itong reklamo ninyo, at kayo ay mag-file ng formal complaint, maaaring maapektuhan yung kanilang application. So siguro mabuti pa pakinggan natin yung sinabi ni spokesperson Joel Bolano ng LTFRB sa amin. Okay? Ang lahat ng public utility vehicle ay mayroon siyang insurance na nire-record para sa passenger, part ng kanilang pag-ooperate. Even the trucks, mayroon din, pero sa passenger din. But usually, may mga, kasi yan pagka outside, parang third-party liability yan. Alam ko, si LTO, mayroong requirement naman sila sa third-party liability insurance. Even sa private, mayroon yung third-party liabilities. Actually, itong truck na involved is for hire din siya kasi may franchise siya na ina-apply. Kaya may provisional authority siya. Kasi tinag namin yung kanyang document. Mayroon naman siyang provisional authority na issue on board. Valid siya from October 2022 to October 4, 2023. Ang LTFRB ay nagre-receive siya ng mga complaint about that kasi may responsibility as an operator siya, di ba? But ang coverage lang ni LTFRB is on the franchise na issued doon sa operator. So, mas ang advice namin is to file a formal complaint dito sa operator nung hindi pag-comply doon sa obligation niya doon sa victim. So, para ma-heard naman both side ng aming legal. Depende kung ano magiging presentation ng mga evidences ng both side, ano? So, malalaman lang natin kung ano magiging pananagutan niya once matapos yung present na ng kanilang mga dokumento. Sa lahat po ng ating mga operator, at lalo na po sa mga drivers natin, lalo pag public utility vehicle po tayo ay kailangan po natin sundin yung tamang pagmamaneho, dahil ang may liability rin po ang ating driver at ang operator pagdating po dun sa mga untoward incident, mga accident sa kalsada. So, kailangan po may mga may pag-iingat po tayo, dapat may mga insurance po tayo na pinukuha as requirement pag public utility vehicle po kayo. So yung mangyayari ngayon, sa samahan ng BITAG mismo, itong mga complainant natin, para makipag-ugnayan sa LTFRB mismo at sa mayor ng May Kawayan. Tapos naman, sasamahan din natin sila sa police doon sa area para magkaroon ng maayos na investigasyon doon sa police investigator na nagkamali. At dahil dyan, dali, nakakuha tayong tawag kay Mr. Ben Tulfo mismo. Ay, nice call. Okay. So ngayon naman, may mga gusto ba kayong din sabihin sa ating mga complainant? Okay. So, doon lang ako sa So, ang sinasabi ng LTFRB, malinaw na dapat may insurance ang inyong mga sasakyan habang tumatakbo. Kayo, ito, sandali lang po si Mr. Ben Tulfo tumatawag. Sige. Tumatawag na. Okay. Malinaw na dapat may insurance, okay po, yung inyong truck bago patakbuhin po dyan sa kalsada. Ngayon po, ang prangkisa po, sinasabi natin, isang pribilehiyo na mabigyan kayo ng prangkisa. Kayo dyan sa AJ Tracking. Pribilehiyo na mabigyan po kayo ng prangkisa. So, kaakibat po ng prangkisa na yan ay responsibilidad na dapat ninyong tuparin. Okay. So, ang gusto lang naman natin sabihin dito ay ang tracking mismo is given the privilege to have a franchise. So, dahil sila ay binibigyan ng prangkisa, maging
maging responsible owners naman sila. Dahil dyan, dapat magkaroon kayo ng proper documents and everything else. And ngayon naman, magsasalita naman si Mr. Ben Tulfo. Okay. Carl, Dean, Donette. Hello? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, napakinggan natin yung spokesperson ng LTFRB. Sabi niya mag-file ang formal complaint. Yes, sir. That's not enough for us. Ilalapit natin sa kanila. We will send them a letter so that may summon yung sinasabing nag-a-apply parang pala ng prangkisa tong AJ Trucking. So in other words, Progressive, patuloy pa rin siya nag-a-apply. Yes. Hindi pa talaga sila nabibigyan ng prangkisa. Yes. Whether sa LTO or LTFRB, ayaw na ayaw kung sasabihin, pumunta, mag-file ng formal complaint. Instead of saying, come over, tulungan namin kayo. Kaya kung sinong kausap natin kanina, anong pangalan ng taga-LTFRB? Joel Bolano. Si Joel Bolano, kung nakikinig ka man, Joel Bolano, makinig ka. Hindi ka tanggap-tanggap yung sagot niya at hindi naman ako nagsisiga-siga rito. Sa akin lang, the first thing that we have to do is puntahan din pati yung LTFRB, kausapin yung spokesperson, tingnan yung LTFRB, pagdating sa franchise. We have to make sure and itong makaabot sa kanila para maintindihan ni Juan de la Cruz. Walang sino man ang bibigyan ng pangkisa, particular tracking ba yan or bus ba yan, kinakailangan ng bawat unit nila merong third-party liability insurance. Kapag na-aksidente, kung sino ang tama, abay, sasagutin muna ng insurance. Sa kasong ito, nagkulang ng pulis. Dito sa parting to, di malinaw. Ginagamit nitong may-ari na nasa abroad, kaya palang misis. Kung ano-ano naman pinagsasabi. So let me be clear, nasa abroad ba yung mister itong nagmamay-ari ng AG Trucking? Yes, sir. Nasa abroad po. Okay. Paano nyo nalaman nasa abroad yung mister? Nakausap po, kahapon, sir, nakausap po natin yung may-ari na lalaki, sir. Alright. You call him again and say, and this is exactly the message, kung hindi alam ng kanyang misis kung paano patakbuhin ang tracking business, umuwi na siya, wag na siya magliwaliw, wag siya mag-tour. Kasi may na-aksidente rito. Baka kasi ang kanyang mga truck, mga partner niya dyan. Pag ito, trinabaho natin, may makakalkal pa tayo rito. Naku, hindi magiging maganda. Hindi tayo nagbabanta, hindi tayo nagsisino-sino rito, may dehado rito. Ay nagkulang dito, pulis nagkulang sa investigasyon. Sa LTFRB naman, parang wala akong makitang sense of urgency. Bisitahin mo nga yung internet, katukin mo ulit kung sino yung spokesperson, pumunta ka roon sa franchise, kasi kung hindi ako pupunta riyan. Sasabihin ko, i-interviewin ko sasalpa ko sa harap ng camera mga yan, para makita natin, lalo-lalo na yung nagkaroon pa ng issue dyan ng LTFRB na binalik naman si Guades. So itong parting to, para pagbalik niya naman, ay pasalubong natin sa kanya ng bagong reklamo. Nakuha mo, Tanet? Yes, sir. So, you go there with a smile. Yes. Okay? A big smile. Di ba? Nasasabihin mo habang kausap mo siya, ilabas mo yung ipin, sabihin mo, cheese. Nandito kami, pinapadala kami ni Mr. Tulfo. Dahil yung iyong mensahe sa TV, ek lang yon, chorba lang yan. Okay? Hindi po pwede sa akin yan. Ang gusto kong marinig sa kanya, pumunta po kayo rito, samahan niyo po. Sige po, haharapin po namin nagrereklamo, pakikinggan namin yung site ng nagrereklamo, ipapatawag din namin yung magmamarayad ng prangkisa. Itong ginawa kanina sa atin ng LTFRB, ipinakikita nila yung proseso. Ipinakikita nila na, sa bawat reklamo may kabilang panig. Tama yun. Ang problema, hindi yung importante kung paano nila ibigkasin, ipaliwanag yung proseso, kung paano, pag may reklamo sa LTFRB, gusto kong ipakita na sabihin nila, ito yung proseso, tutulong kami dahil ito yung proseso. Hindi ko narinig yung tutulong kami. Kaya yung spokesperson yan, balikan mo, sabihin mo, hindi nagustuhan ni Sir Ben ang tabas ng dila mo. Kaya mo ba yung Tonet? Yes, sir. Dahil nakita ko naman, ang itsura mo dyan, kaya mo rin. Awayin ko ba, sir? Kaya mo yan. Awayin ko siya, sir. Huwag mo nang awayin. Ang gusto kong marinig sa LTFRB, habang nanunood sa atin dito, iba ang ipabitag mo.
Pag ipinabitag mo kay Ben Tulfo yan, sa atin, sa hashtag ipabitag mo, iba, para makita ng tao yung proseso na public office is public trust. So, hindi sapat yung sasabihin, kailangan marinig natin ang panig nila, mag-iimbestiga kami, mag-file sila ng formal complaint. May napapansin ka pa rin, Tonet, Carl? Yes. Bakit naman kasi kinakailangan na bibigyan pa ng abala yung tao na imbis naman aksyonan na mismo agad ng LTFRB? Which is tama na. Yes. What about you? Ikaw naman, ang tingin mo din? Yes, sir. So, yun nga po, wala talagang sense of urgency. So, sana talagang i-accommodate na nila, papuntahin agad-agad. Okay. Ikaw naman, Tonet, anong tingin mo rito? Kumukulo ba ang dugo mo? Yes, sir. Kasi nahihinaan ako, sir, dun sa sinasabi nilang idadaan sa tamang proseso. Sabi nga natin, sir, yung truck po na tumatakbo ngayon ay provisionary para po yung kanilang nag-a-apply pa lang po ng prangkisa. So, ibig sabihin, anytime, kung may nagkaroon ng pagkakamali, katulad po nito, kulang ng requirements, sir, I don't think, sir, na may karapatan pa tong tumakbo. Why not i-terminate natin, sir? Kumbaga, lagyan nila ng pangil yung sinasabi po nila. Okay. Ganito, kung magtrabaho ang hashtag ipabitag mo kay Ben Tulfo at sa Bitag Next Generation, ipinakikita natin sa tao para matuto ang taong bayan sa proseso. Sa proseso, yung sinasabing kung paano kapareho nito na aksidente sa LTFRB. Hindi sapat yung sasabihin lang ay papuntahin mo magreklamo, magpapapogi. Hindi natin importante rito malaman ng mga tao. Yan ang proseso. Ang tanong, ano ang magagawa mo gamit yung proseso ninyo para mapabilis yung sumbong? Kaya dito sa parting to, ginagawa natin doon sa mga nanonood. Again, iba ang hashtag ipabitag mo, pati proseso kinakalkal. May legalidad. Meron sinasabing ginagamit na pamantayan. Lahat ng yan, parang sa akin, ginagamit lang yung proseso para tumagal. At yung mensahe ko rito sa AG Tracking, particular itong misis na nakausap natin, na wala talagang alam. Siguro dahil ang mister niya nasa Amerika nagliliwaliw pa. Pabalikin na yan, tawagan ulit, sabihin mo, may problema ka, provisional pa lang yung iyong prangkisa. Naka-aksidente ka na. At the same time, wala ka pang insurance. Maraming paglabag. So ano pang gusto ng LTFRB? Magagawa natin yan sa LTFRB. Uupo tayo sa tabi ng complainant para makita ng taong bayan itong LTFRB. Paano humawak ng reklamo partikular sa mga disgrasya ng mga kumpanya na binigyan ng prangkisa na walang na walang third-party liability insurance. Matututo rito si Juan de la Cruz. Ito yung sinasabi natin for informational, educational, presenting the problem para yung tao nagiging natututo at hindi na yung uupo na lang kung anong ginagawa ng mga tamad dyan sa kanilang posisyon. Wala akong pinatatamaan to net. So, ito, pasok na sa atin yan. Sa legalidad, may pananagutan. Sa proseso, may pananagutan, pati LTFRB. Babalikan mo, Tinet. Yes, sir. At huwag kang titigil dito at pupuntahan pati yung polis. Para itong AG Tracking, hindi na pwede magmalaki kahit pa ipatawag siya doon sa may kawayan. Pati yung sinasabi rito, bisitahin yung Office of the Mayor. Ito pala, provisional, parang ang prangkisa. Yes, sir. Yung Business Permit and Licensing Office at DILG. Pati ito pala yung sinasabi nilang proseso na wala expired na yung expired yung insurance. Maraming pambukol dito. So sabihin mo diyan sa misis na pumunta sa atin, naawa naman ako, Donet, Carl at saka Dean. Tatayo tayo sa kanila. Hindi tayo kakampi, tagapagtanggol tayo. Magkaiba yung kakampi at tagapagtanggol. Tumatayo, sumusugod kung kinakailangan, hindi puro daldal, hindi puro istorya, hindi puro trending. Gets nyo? So, I want you to work on this para doon sa nanay. Naawa ko first time ko makita sa TV na hanggang ngayon nahihirapan magsalita. Kausapin ko nga si nanay, kumare. Sige po, magsalita lang. Salita po kay Ma'am Maiden. Yes po. Nay, kaya yung nanay, yung bimba yun, yung na-disgrasya rito, nakikita ko, kung maaari sabihin mo sa kanya, hindi natin siya papabayaan, cargo natin siya. Opo, salamat po, sir. Huwag niyo po ako pabayaan sa nangyari sa akin. Tulungan niyo po ako.
Itutulungan ka na namin. Sabi nga natin, maraming mukha ang pang-aabuso. Iba't ibang anyo marami yan. pong salamat. Sa ibaba, sa gitna. Lahat yan. Kasama dyan. Okay? Opo. Alright. Sige. Thank you. Okay. Ayun. Sabi nga ni Sir, hindi ka namin pababayaan, ano? Maninindigan kami sa'yo, ipagtatanggol ka namin. Sir Carl? Tama naman at salamat sa pagpunta nyo sa Bitag mismo and talagang iba kami magtrabaho and sisiguraduhin namin na magagawa ng paraan yung problema nyo. No? Uulitin ko lang, sa lahat ng mga truck operator, lahat ng mga may-ari ng mga trucking company or whatsoever, be responsible of your trucks, truck drivers, whatever it may be. Have all the documents, dapat lahat meron yan. Kasi kapag wala, talaga mananagot kayo. Kaya yun ang, dyan nagtatapos ang ating storya. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, serbisyo, tulong, at tatak tulfo. #ipabitag mo. Susunod! Iba't ibang muka, pare-parehong reklamo. Pasaway na agency na Placer 8 Logistics Express Incorporated namumuro na sa bitag. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitag mo. Placer 8 na naman. Matapos masolusyonan ng bitag ang sumbong ng mga Shopee riders na empleyado ng Placer 8 Logistics January this year, tuloy-tuloy na nakakatanggap ang #ipabitag mo ng mga reklamo mula sa mga riders ng empleyado ng Placer 8 Logistics sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Kahapon dinagsa muli ang Action Center ng #ipabitag mo ng 17 or 17 na mga riders upang ipabitag ang notorious na agency. Ano naman kaya ang kanilang sumbong? Let's hear it from them. Watch this. Kami po ay lumapit sa #ipabitag mo. Ireklamo po namin mismong agency po namin na Placer 8 Express Logistics. Hanggang ngayon po, di po po siya inuhulugan mga benefits po namin hanggang ngayon. Nagsimula po kami April, May, and June po. Itong taon po nito. 3 weeks po nung after ng pagkasimula po namin sa agency, hindi na po siya inulugan hanggang ngayon po. 6 months mahigit na po kami nagtatrabaho sa Placer 8. Consistent po siya kinakaltasan, buwan-buwan po kami kinakaltasan sa mga benefits po namin. Meron po mga payslip na binigay po sila na naka-indicate po kung kano po ang kinakaltasan na kada buwan. Kulang po, 600 plus po ang kinakaltasan namin monthly po. Hindi po naging issue namin. Sasahod po, delay po hanggang ngayon po, di ba pa binibigay nilang ngayon po. Sabi po nila noong una, mahulugan daw po nila. Kasi itong inaanap po namin itong nakakaraan, hindi po sila sumasagot sa GC namin. Wala po sila sinabi, pero sabi po nila kasi, iuhulog naman daw po nila kasi kinakaltas naman po. Pagkatarili po nila inuhulog, sabi po nila sa amin. Puro pangako lang po si Placer hanggang ngayon po, di ba inuhulog yung mismong benefits po namin lahat. Ang mga benefits po namin, SSS, PhilHealth, meron po kaming kontrata na pinirmahan po sa kanila na kakaltasan po nila monthly yung mismong benefits po namin, tapos iuhulog po nila, sa quarterly po nila inuhulog, sabi po nila. Sir Ben, sana po matulungan niyo po kami na makausap po ang Placer 8 sa tungkol po sa mga benefits po namin, asaka po yung last sahod po namin ngayon po. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitag mo. Andito sila lahat ngayon sa studio para mapakinggan ng live ang kanilang mga reklamo. Magandang araw sa inyo. Magandang araw din po. So, sa dami nila, Ma'am Tonet, Sir Carl, 4 lang yung napaakyat natin dito sa studio. Pero ilang kayo lahat na pumunta? 17 po. 17. Biruin nyo yun, napakaraming rider ulit ang dumagsa sa ating tanggapan. 4, pero yung iba ngayon nasa ibaba pa. Nandun sila kasi baka hindi tayo kasya, mapupuno yung studio natin. Sige. Bago tayo pumunta dito sa ating mga riders, ibibigay muna natin yung mga ng sumbong na to. Ang mga riders na to nagsimulang magtrabaho sa Placer 8 Logistics Express nito lamang May, April at June 2023. Ito yung panahon din na marami ding dumagsa dito na Placer 8 na pumupunta dyan. Pinupuno rin yung aming labasan. Ang kanilang principal client ay ang Airspeed. So, hindi na siya Shopee. Hindi po. Ibang courier company po ang ano yung mga dinideliver niya? Credit card po. Mga documents po. Mga documents na. So, hindi na nila kaka-tie up yung Shopee. Hindi na Okay. Unang sahod pa lamang daw nila ay kinaltasan na sila ng kanilang sahod at mga mandatories.
mga government mandatories katulad ng SS, PhilHealth. Subalit natuklasan nila hindi pala ito hinuhulog ng Placer 8 para sa kanilang mga benepisyo. Kapag tinatanong daw ng mga riders natin, ang Placer 8 ang sagot, inaayos pa raw. Wow! 6 na buwan nang nakikiusap at naghihintay ang mga riders kung kailan ihuhulog ang kanilang benepisyo nitong agency Placer 8. Maging ang kanilang sahod na October 1 to 15 ay hindi pa rin nila nakukuha. So ano na ngayon? November na. Kamusta naman kayo, mga bossing? Sinong kausap nyo dito sa Placer 8? Ang nakakausap po namin nakaraan po kasi yung core po namin. Siya po tapos nasabi lang po niya, antay-antay lang daw po yung sahod namin. Gano'n na katagal sinasabi sa inyo na mag-antay-antay lang kayo? Mahigit 1 week na po eh. Sabi po nila, dapat po, before undas po, dapat masahod na namin. Tapos sabi, ay sa Monday, baka sigurado makasahod. Pero yung sa, sa benepisyo nyo, gano'n na katagal na hindi hinuhulugan? Kailan pa? Last year, May po, nung may isang tinaltasan na po niya kami. Wala po ngayon hanggang pumapasok po kami nung nakakaraan. Di pa rin po niya... So yun nangyayari, kinakaltasan kayo, pero hindi hinuhulugan simula nung Mayo hanggang ngayon. Paano nyo nalaman? Chinek nyo ba sa website? Opo, nakacheck po namin lagi yung sa website po ng SSS. Nabubuksan po kasi namin per account po namin. Nakita po namin kung may nuhulog po o wala. So simula pa lang talaga nung pumasok kayo at kinaltasan kayo, hindi na nahulog? Opo, wala pa pong hulog. Pero nakalagay naman sa payslip. Opo, meron po sila binibigay na payslip na binibigay sa amin bawat rider po. Yun po, naka-indicate po doon na magkano po kinaltas sa isang... Naiintriga lang ako, paano kayo nag-apply sa Placer 8? Para po kasi yun eh, parang po ng mismong company po, tas yun po ang naging agency. Naging agency na po dati yan nung mismo sa airspeed. Anong mismong company tapos agency? Explain mo kung yung proseso kung paano kayo nag-apply. Bali po, yung mismong airspeed po, tapos parang sinabi po na meron silang hiring po doon na. So nag-apply kayo sa airspeed, pagkatapos nyo matanggap sa airspeed, ni-refer kayo sa Placer 8? Apo, yung mismong agency po nila, yun ang pamahas. Pero mismong nag-apply kayo sa airspeed? Ay, hindi po. Mismong Placer 8 po kami pumunta. Yun yung tinatanong natin. Placer 8 kayo mismo nag-apply. Then yung Placer 8, yung nag-assign sa inyo sa airspeed kasi isa sa mga kliyente nila. Okay. So yun, kailangan lang nating linawin na under kayo ng Placer 8. Oo, ang Placer 8 ay ang client nila ay ang airspeed. Okay, yun ang gusto kong malaman. Paano kayo nag-apply doon? Kasi hindi nyo ba nabalitaan na in January na marami nang nagpabitag, umikot-ikot na dyan. January, February, March, dinadagsa kami dito. Luzon, Visayas, Mindanao. Pumupunta dito sa amin. Yung iba dyan, nagre-renta pa ng van. Mga galing Isabela. O katulad yan, ito yung unang mga pumunta na nabigyan namin ng solusyon. No? Si Sir Ben mismo ang kumausap sa kanila. Simula niya, noong January, hindi na kami tinantanan ng mga Placer 8 ng mga nagre-reklamo. So, kung hindi ako nagkakamali, Bitag Tonet, yung reklamo nyo is pangatlong beses na ng pangatlo, tama? Na ma-airy dito sa atin. Yes. Pero, yung mga dumadagsa dito talagang araw-araw. So, ibig sabihin talagang notorious na itong Placer 8. Yes. Tulad nga nung sinasabi ni Sir Ben, no, meron siyang term na pagpaulit-ulit nagkakamali, ang tawag ay parang serial or series of violation. Kumbaga, serial violator na ang pwede nating matawag sa incident o kasong ito, no? Paulit-ulit, no? Hindi na nadala nung una hanggang ngayon. Meron pa rin mga nagrereklamo at dumadagsa sa amin. So parang hindi na sila natututo mag-tunet, Sir Carl. So yung para sa akin, nakikita ko dito is yung nagiging problema is yung mismong Placer 8 at ang kanilang sistema. Kasi kahit man sabihin natin na gagawa namin kayo ng solusyon ngayon, kung madadagdag din yung mga kagaya nyo, ay wala din parang nangyari. Kasi yung ginawa lang natin is yung sa inyo, sinolusyonan, pero may mga nabibiktima pa rin. So yung maganda kasi gawin dito is lahat talagang stop. Because the problem is the system of the company and hindi naman yung mga tao. No? Parang nagiging cycle na lang, no? Sabi mo nga, hindi, no? Parang paulit-ulit na lang, serial na lang, no? Sabi natin parang cycle. Susolusyonan nila tong problema. Susunod na araw, meron po rin pumunta dito.
tama. Yun yung ibig namin sabihin, Yung ibig na gusto sabihin. na namin na ma-stop na. Ang palagay ko nga, Sir Carl, Ma'am Tonette, baka yung iba kasi wala silang lakas ng loob talaga na lumapit. Kumbaga, yung mga pumunta dito, iilan lang yun. Ibig sabihin, may iba pa, may mas marami pa. Siguro kung lahat magkakaroon ng lakas ng loob, hindi lang kayo Siguro, baka marami pa talaga. Oo. So, ayun. Kawawa naman tong mga riders natin, no? Maulanan, mainitan sa labas. Tapos, makakatagpo ka ng ganitong agency na hindi natin alam kung ano ba talaga, ano bang nasa isip nila, kung bakit ganito yung trato sa inyo. Ang agency circle, kumikita rin sa kanila Namumursyento din Ewan ko, dito sa Placer It, ano ba yung meron kayo dyan na hindi nyo masusolusyonan yung ano nito. Sinubukan natin, Sir Carl, na tawagan yan, may ilang beses. Nakausap din ni Sir Ben yung kanilang HR ng mga panahon na yon. Ang pangako ng HR ay aayusin. Kaso paano nila aayusin tong ganito kadami? Kung hindi ako nagkakamali, yung Placer 8 is may ginawa noon. Diba? Pero ang nagiging problema kasi dito is paulit-ulit. Kahit man gawin nila ng solusyon yung mga tao na nagrereklamo, may mga tao pa rin na nabibiktima. So yun ang gusto natin sana magawa na paraan. Problema nga lang is tinatawagan natin ng Placer 8 which is hanggang ngayon hindi pa rin sila sumasagot. Subukan natin. Baka naman sumagot. Swertehin tayo ba? Ngayong araw na to. So tatawagan natin at tatawagan, hindi natin titigilan yan, pero tignan natin kung talagang sasagot sila. Yan, ang kakasabi lang dito is pinatayan ng HR yung pagtawag natin sa kanila. No? Okay. Matanong ko lang, no? Magkano yung ikinakalta sa inyo kada sweldo? Sa ISIS po kasi, pumapatak po na 600 po. Kada monthly po kami. Isa po 638, ganun po. Pare-pares po. Kayo ba may mga incentives din na tinatawag? Wala po. Wala po incentive. Wala. Fix po kami. So magkano ang sweldo nyo? Pumapatak po ng 1,000, ano po, 40 a day. So depende yun sa biyahe nyo. Okay, ngayon nasa linya si Mr. Ben Tulfo. Okay, good morning, Carl, Dean, and Tonette. And then doon sa mga 17 na mga riders na nagre-reklamo, Placer 8 na naman. Suki na natin itong Placer 8 Parang nawala na sa kanila yung Shopee. Kumbaga, Another client. Tanong nyo na kung hawak pa rin ba nila yung Shopee. Under pa rin ba ng Shopee? Yung iba? Hindi daw sir, nila alam. Pero ano another company daw to. Siguro one of the clients of Placer 8. Alright. Notorious ng Placer 8. Kasi nakipag-areglo sa atin to, especially yung sa Shopee. Malaki ang Shopee, wala namang kilalaman yung Shopee. Pero ginamit dito ang Shopee na medyo na-dengoy nila yung mga drivers nila. Ngayon, ito bumabalik sa atin. Iba naman yung company, yung principal nila. Notorious ng Placer 8 napakinggan ko kanina kung paano sila pumasok dyan. Ang masakit dito, parang patuloy lang, tuloy-tuloy. Dito sa mga riders na to, parang pinatikim lang ata sila ng isang buwan ng sweldo, pagkatapos lahat delay na. Is that paliwanag nga? Can you ask them? Ganun ba yung nangyari sa inyo? Sinahuran ba kayo isang buwan lang? Or tuloy-tuloy naman yung sahod nyo? Tuloy-tuloy naman po. Nakaraan po tuloy-tuloy po. Minsan maaga po. Minsan nalilit lang po. Tapos ngayon po. So yung pinaka-concern nyo is hindi kayo binibigyan ng benepisyo? Kahit kinakaltasan kayo, pero hindi dinadrop or binabayaran dun sa... Okay. So, lumalabas dito yung mandatories na kalang nare-reklamo? Yes, mandatories hindi binabayad kahit kinakaltasan sila. Okay. Una sa lahat, kung yung mandatories na yan, sa pool dyan ng Placer 8 sa PhilHealth, Pag-ibig, tsaka tawag dito, SSS. Yes. So ito, pag kinaltas mo, para mo hindi nakawan dito yung mga empleyado, kinaltas mo doon pagkatapos hindi mo binigay agad sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Alam naman natin yan kapag kay Republic Act yan Pag medyo patuloy at ginagawa mo ng ganyan, pag nagpatunayan, sadya nilang ginagawa to, na hindi nare-remit, binubulsa, may kulong yan. 6 years, 18 years doon sa 3. Pero sa akin dito, kailan nag-umpisa na hindi na sila binabawasan sila pero hindi nare-remit yung kanilang mga
na ibawas doon sa mandatories nila para sa SSS PhilHealth at Pag-ibig. Kailan daw kayo, simula ng pagkapasok nyo, ni isang beses ba hindi nilagyan ng mga benefits nyo? Wala po kahit. Simula doon ng pagkapasok nyo na, wala daw nilagay, kahit kinakaltasan. Kinausap ba nila yung kanilang agency na ano ba nangyari dito? Ma'am, ito yung sa payslip namin, kinakaltas nyo, pero hindi nyo nire-remit doon sa yung mga pera. Nasaan ba? Tinanong ba nila para magpaliwanag naman yung Placer 8? Sabi po kasi sa amin, ano po, iuhulog naman daw po nila yung quarterly po. Yun po sabi sa amin. Parang ganun po yata. Quarterly iuhulog? Iuhulog po. Ganun po. Inuhulog. Quarterly daw iuhulog, sabi daw. Pero gaano na sila ka-delayed doon sa sinasabing yung mandatories nila? Ano nakatagal yung delayed nyo sa hindi paghulog doon sa mandatories nyo? Mula po nung nagsimula kami sa... Gano'ng katagal? Ilang buwan? Ilang taon? 6 months sa'yo? Sabay-sabay lang po kami sa place. So lahat kayo 6 months? 6 months daw? Siguro ganito lang, parang pasiguro tayo. We can call SSS right away. Pero dapat malaman dito, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, dapat malaman to. So, kung 6 months na to, ang gusto natin malaman dito kasi baka sasabihin ng PhilHealth at saka Pag-ibig or SSS, nandun pa sa kanila pero hindi na-update yung record. So, pwede yun. Ang tanong, nagkusa pa silang pumunta dito sa SS, sa PhilHealth, at chinek nila para pakita yung mga payslip para nakita naman ang sa SSS at napaliwanag sa kanila. Pumunta ba daw kayo sa SS or kahit anong tanggapan ng gobyerno para ipakita yung mandatories nyo na hinuhulugan pero hindi nyo makita sa system? Kinakaltasan, hindi hinuhulugan, sir. Sagutin niyo po. Kasi sa online po, tinicheck po namin lagi po kung nahulugan. Online. Pero, okay. Mas maganda siguro para makasiguro tayo kasi kung medyo mahaba na yan, nakikita sa online, unless kung may problema yung online ng Pag-ibig, PhilHealth, SS, mas maganda siguro kung mapapadaan sila, ipa-check doon mismo sa yung tatlong mga itong PhilHealth, Pag-ibig, SS, na makapagbigay sa kanila ng update kasi baka kung minsan gagawing dahilan, hindi pa na-update yung system pero nandoon na. Kaya importanteng masilip nila kung sakaling hindi ito sabay ibang usapan na to baka mananadya rito ang Placer 8 o hindi naman kaya baka nakaligtaan lang. So itanong total dun sa sweldo nila natatanggap naman nila, wala naman silang reklamo roon. Delayed lang yung sir. sa remittance lang hindi ba na yung remit sa SS delay na po talaga. Yung ba yun? Yung hindi na re-remit yung kanilang ibinabawas sa kanila? Yung hindi nare-remit, yung binabawas sa kanila, may minor complaint din sila na 1 week, kung hindi ako nagkakamali, hindi pa daw sila na sa sahod delayed. Wala po. Pero yun lang yung sinasabi nila sa ngayon. Okay, for now, ganito, hindi siya kasing tindi ng mga nakaraan. Pero itong parte na to, parang nag-improve naman ng konti. Medyo 74.5. Pasang-awa na yung Placer 8 pagdating dyan, Bigyan natin ng konting credit yan. Dito, siguro ang magagawa ninyo, may tutulong man dito sa atin, Una, matutulong natin ngayon. Kunin ang lahat ng mga pangalan nitong mga ito para siguraduhin natin itong mga pangalan nila na nagre-reklamo. Kumustahin yung sinasabi sa SS, sa PhilHealth, sa Pag-ibig, kung natanggap nga. Kasi madali naman makikipag-unayan sa although it will take about a day, malalaman natin kung sakaling hindi pa, then kinakailangan mismo rito ang kumpanya, ang Placer 8, magpaliwanag. Magpaliwanag na ang Placer 8, bakit hindi nare-remit. Mukhang nagbabayad naman ata itong kanilang principal. Binabawas naman ang contribution pero hindi naman binibigay sa base doon sa nakikita nila yung kanilang mga SS. So, SS, Pag-ibig, PhilHealth. Simple lang yung sinasabi natin dito. So far, itanong uli, yung sweldo hindi naman nakukompromiso tulad ng dati? Hindi naman daw. Yun nangyari lang is may slight delay sa ngayon. Dalawang beses na po kasi, dalawang katot na po kasi siyang delay po talaga.
Ano yun? Dalawang cut-off na po siyang... Dalawang cut-off na delayed. Opo. Yun yung sinasabi nila. In terms naman sa pwede makatulong pala, meron tayong resource person ngayon. Kung gusto mo makausap si Congressman Bonifacio Bosita is on the line ng One Rider Party List. Good morning, Sir Congressman Bonifacio Bosita. Yes, sir. Good morning po sa inyo at sa lahat po ng mga sumusuporta at sumusubaybay sa inyong programa. Kausapin din po kayo ni Sir Ben tungkol sa issue na to. Okay. Good morning, Congressman Bosita. Good morning. Yes po, good morning. Yes po, good morning. Ilalapit lang siguro dahil mga riders po to, Congressman, dahil riders party list yan. Dati itong Placer 8, siguro baka pwede ninyo masilip mga riders dito nagrereklamo. Pero ito naman sila, medyo yung remittance ng SSS, siguro, tsaka PhilHealth, mandatory, tsaka Pag-ibig. Mukhang for the last 6 months, sinasabi lang sa Placer 8, mga riders sila, na hindi mapaliwanag kung bakit hindi nakikita na parang nire-remit. Binabawasan sila pero hindi nire-remit sa doon yung mandatory sa mga government offices na dapat mapunta Pag-ibig, PhilHealth, and SSS. Sir, baka magawa natin ang paraan dahil mga riders po to, party list po ninyo, riders din naman. Yes ano po, magagawa natin dito? Parang medyo masilip lang, medyo mapalalahanan lang siguro itong Placer 8 na natrabaho na namin last year to. Pareho rin yung problema, kaya lang una, mga delayed na sweldo. Pero ito, iba naman, mandatories naman. Yes sir, Sir Ben. Sir Ben, una, salamat po sa inyong attention sa riders dito po sa mga complainants. Ganito po ang ating magiging response diyan. Alam niyo po, Sir Ben, matagal na tayo sa public service and usually, sometimes, there are companies na hindi nakukuha sa usap-usapan lang. So, napakadali po ng issue na yan at madaling silipin kung may katotohanan ng complaints. At gagawin na lamang po natin itong black and white. Imbestigahan po natin kung kakailanganin na hindi sila agad kikilos as soon as possible. Magsasampa po tayo ng kaukulong kaso against the company. Well, with that, sir, siguro dahil kailangan na rin naman ng tulong ninyo kasi baka yung iba naman dyan na maglalabasan, 17 sila ngayon sa tanggapan namin, So baka dumami pa habang medyo, kung maaari, mabigyan na ng warning yung agency Placer 8 sa pakikipagtulungan ninyo, Congressman. Actually, sir, kahit po isa lang yan, pero nakakatuwa at madami ang tatayo na may problema at hindi na ibibigay yung para sa kanila. Yan po, diyan pa lang pwede na po tayong mag-umpisa para imbestigahan at magsampa ng kaukulang kaso kung hindi magko-cooperate ang nasabing company. Kaya yung pa ay pinapangako po natin on behalf of One Rider Party List and of course, salamat po sa inyo. Yan po ay agad nating mabibigyan ng attention. Okay, sir, gaganito ang gawin namin. Magko-collaborate na lang po kami sa inyo. Alang-alang po dito sa mga riders na to. Marami po sila, baka dumami pa lalo to. At we expect na gano'n naman pong ginagawa ninyo pagdating sa mga kapakanan at karapatan ng mga riders. Tataguyod po ninyo. Maraming salamat po, Congressman, Yes po, we can set meeting with them, Sir Ben, para immediately mabigyan na natin ng kaukulong aksyon at hindi na matagalan pa. At the same time, para makuha na rin po natin ano ba yung sino ang mga complainants, ano yung mga issue. In other words, Sir Ben, may black and white na po natin immediately. All right. So we look forward to that, Congressman Bosita. Thank you so much. Yes, sir. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng sumusuporta sa inyong programa. Mabuhay po tayo. Okay. Sige, ganito na lang, mas marami, the more the merrier. Mas maraming makakatulog yung Riders Party List tayo sa BITAG, #pabitag mo. Simple lang itong reklamo na to, mandatories lang to. At sabihin mo doon sa mga riders, huwag mag-alala. Ang pinakamasakit dito kapag yung sweldo, kumakalan ng sekmura, hindi nagtatrabaho na walang sweldo, ibang usapan yan. Pero ito, mahihilot pa to assure them na hindi natin sila papabayaan. Nasa linya din na ngayon si Miss Belen Nicasio, kung gusto niyo kausapin sa That's Sena. okay. You can take care of that and then tell them exactly what it is. Makakatulong sa atin yan. In the meantime, I'll give way, Okay. Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Kausapin natin si Ma'am Belen Nicasio. Okay. Miss Belen Nicasio, sa hashtag ipabitag mo, we're live on IBC TV 13 and CLTV 36. Si Carl Tulfo po ito, ma'am.
Tanong ko lang po sa inyo, ma'am, kung ano po ang masasabi ninyo sa mga protocol or process tungkol dito sa mga riders natin na hindi daw hinuhulugan ang mga mandatories. Bago po ang lahat, magandang umaga po sa inyo. At sa lahat po ng taga-subaybay ng Hospital, magandang umaga po sa kanilang lahat. Yung po tinatanong natin, kung po dyan sa mga riders, sinasabi nyo, hindi po nabibigyan ng mandatory yung sinasabi ng batas na karapat-dapat nilang makuha o maibigay sa kanila. Hindi po yan sinasapukan ng National Labor Relations Commission. Ari po nilang puntahan yung mga government agencies na kagaya ng SSF, yung PhilHealth man yan, o pag-ibig, para doon mismo po maireklamo yung kanilang ahensya. At kahit isa lamang po sa mga empleyado ang magreklamo, matutugunan na po para sa kapakanan ng lahat ng mga empleyado. So, ang sinasabi niyo, ma'am, is yung mga riders mismo pupunta sa different government agencies upang ma-actionan ng kanilang mga benefits? Yes, sir. Opo. Yung mismong ahensya na po na yan ang magpapatawag. Hindi na po ba talaga covered ng inyong tanggapan yan? Hindi po talaga simulat sa pool. Nasa labor code po yan. Hindi po nasasakupan ng jurisdiction ng National Labor Relations Commission ang mga ahensya ng SSS, ng PhilHealth, at mga ganyan. Opo. Okay. Sige po, ma'am. Ipapasok ko po yung telepono sa isa kong mga co-host na si Tonet. Ma'am Belen, magandang umaga po. Miss Belen Nicasio. Yes, magandang umaga po. Yes. Ma'am, si Tonet po ito, ma'am. Ma'am, opo, ang itatanong ko lang, ma'am, kasi hindi lang first time sa amin dumulog itong Placer 8. So sabi nga namin po dito, ma'am, talagang since January po nakakatanggap tayo ng reklamo tungkol po dito sa mga sweldo, mga mandatories po na hindi nababayaran. Yung January, Miss Belen, natugunan namin yun nagawa natin ang paraan sa labor sa Mamplasan. Pero yung mga kasunod na yun, ay talagang sunod-sunod na linggo, buwan po na dinadagsa kami rito. Same pattern, hindi nagbabayad ng mga mandatories at sweldo, mga incentives, mga ganon. Itong grupo na to medyo light lang po, Miss Belen, ngayon ang tanong ko lang po, ma'am, ano po, pwede po bang masilip ng ating NLRC yung agency na to? Kasi sabi nga natin, ang dami na talagang paulit-ulit pa. Ma'am, today, opo. Sa NLRC po kasi ang aming mandato ay compulsory arbitration. Pero ang sinasabi po ninyo na maaaring masilip, yan po ay trabaho ng mga labor inspectors sa Department of Labor and Employment. Opo. So, pwede po silang magtungo sa kahit na asaang field office o regional office ng Department of Labor and Employment na sumasakop po dun sa lugar na kanilang nirereklamong ahensya at ipasilip po nila yan, maaari po nilang hilingin yan doon sa DOLE mismo. Ma'am, meron po ba kayong gustong sabihin sa agency po na Placer 8 po? Kahit kanina lang, meron po akong meeting, sa full year naman po yan. So, ang nakisabi ko nga sa kanila, tingnan po natin, ilagay ng mga nasa management yung kanilang sarili doon sa posisyon nito mga workers na ito. At hanapin natin yung parang win-win para sa kanilang lahat. Huwag naman yung lahat gusto natin na makuha natin. Puro na lang sa pabor sa kanila yung mga maliliit na naghahanap buhay ng maayos. Parang nakalimutan na nila na tingnan din yung kapakanan nitong mga ito. So, ganoon lang naman po, magiging maayos. Lahat yan, kailangan natin ng employer, yung mga employer, kailangan ng mga workers. So magtulungan po tayo, ibigay po natin ang nararapat kung ano po ang sinasabi ng batas. At maraming salamat dahil meron po ang mga kapartner po, ang mga ahensya ng Department of Labor and Employment, kagaya namin sa National Labor Relations Commission, na kayo po, kapareho ng mga ginagawa namin na gusto matulungan itong mga agni ng mga manggagawa po natin. Tama yun, ma'am. Ma'am Belen, maraming salamat po. Ito po si Sir Ma'am, may pahabol lang po ako siguro panghuli. Makikipag-ugnayan na lang ang aming staff sa inyo. Siguro mabigyan mo na lang kami ng
contact siguro sa DOLE na pwede mag-assist sa mga riders na ito. Ganun na lang po, ma'am. Bukas po ang tanggapan namin. Sige po, ma'am. Araw-araw, hanggang Biyernes, hindi holiday, kami po ay nasi-serve sa mga tao. Okay po. Sige po, ma'am, ha? Thank you very much, ma'am. Thank you. Usap po tayo sa baba mamaya, ha? Okay, hinggit sa sumbungan, investigahan, ano mang reklamo na bibigyan solusyon at aaksyonan. Ito ang hashtag ipabitag mo.